Low pressure area na si 97W ay maliit na ang chance na maging isang ganap na bagyo. Samantalang si 98W or nakataas na sa tropical depression 15W ay walang pa ring pinapakitang magiging banta sa bansa. Monsoon trap na nahatak pa rin nitong si dating bagyong Jenny ay may ilang pag-ulan pa rin ang iila sa bahagi na hilagang kanlur ng Luzon, pero mas minimal na to di gaya ng isang araw. At alalabi ng bansa, kabilang na ang bandang south, eastern ng Mindanao at katimugang bahagi ng Mindanao ay makakaranas ng pag-ulan. The rest ay makakaranas na ng maalinsangan kasama ang Metro Manila. Bulkang Mayon, nasa high thermal anomaly. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, October 7, 2023. Ang oras nating voice from ngayong umaga, ngayong hapon ay hapon na at alas 12:42 na ng tanghali. Well, wag na po kayo magtaka kung bakit tanghali na po tayo nakapag-report ngayon dahil po sa nagkaroon ng technical difficulties ang aming internet connection. So, ngayon lamang ito nag-restore ng maayos. Kaya medyo hapon na po tayo makakapag-report. Pero magiging mas latest pa rin ang ating report dahil ang ating may ibabalita pa rin sa ating weather conditions ay laging real-time at laging current ang weather conditions. At makikita natin sa ating Doppler radar, satellite microwave imagery ngayong tanghali ay makikitang inuulan ng parte nito ng Zambales at ilang bahagi ng Olongapo at Bataan. So, magdala na lamang ng pananggalang sa ulan ngayong araw. Hindi gaya sa amin sa Central Luzon, banda at bandang Bulacan at Metro Manila ay nakasalukuyang maalinsangan at klaro po ang himpapawid namin ngayong tanghali since kaninang umaga. Dahil nga po palayo na po ng palayo yung ridge nung monsoon trough nitong galing kaya dating bagyong Jenny. At dahil nasa bandang Hong Kong na po kasi si Jenny, kaya yung ating southwest monsoon o monsoon trough na nahatak ay kalimitan ay nasa West Philippine Sea na lamang ito at hindi na masyado nakaka-apekto ng malawak sa bahagi ng Luzon at Southern Luzon. So sa ating current conditions ngayong tanghali, overcast pa rin, gloomy klaro at few clouds lamang umiiral dito sa amin sa Caloocan City. At kung titingnan natin sa labas ay maalinsangan po ang umiiral sa amin dito ngayon at bukod sa medyo may pagbugso ng hangin, gloomy po ang umiiral ngayong tanghalit hapon. May thunderstorms din po within 2 hours ago na nadetect ng ating lightning detection system sa may bandang Pangasinan po. Dahil nga po, dahil sa yung monsoon trap ay mas umiiral dyan sa may dagat ng West Philippine Sea sa may bandang Pangasinan na. At hindi na masyado sa loob ng kalupaan ng Luzon. So makikita naman dito sa aking lightning detection system. Sa lowest temperature na natala na aking weather station kaninang 5:10 AM ay nakapagtala kami ng 26.3 degrees Celsius and highest kahapon po na nasa 30.6 degrees lamang. Kahapon nito ng hapon 1:49 PM at ang heat index dahil kung mababa ay asahang mababa rin at 38.6 degrees Celsius. Pero kung pagtatabi natin kay Pag-asa sa mga weather stations niya kahapon, ay ang Eastern Visayas pa rin ang nangunguna sa may pinakamataas na temperatura dyan sa bahagi ng Catbalogan, Western Samar. Well, common sense naman po na maliwalas na po kasi dyan hanggang Central Visayas, kabilang na ang Cebu City area at Bohol. So asahan na po yan na tuloy-tuloy ay magiging maalinsangan tayo dyan mga puksa, so huwag masyadong magbibilan sa tinding sikat ng araw. Pero yung mga pagkulog at pagkilat, mga isolated rain showers ay hindi pa rin ni-ruled out dahil dynamic naman kasi ang ating weather systems natin pagsapit ng hapon kaya magkakaroon pa rin ng mga water moisture na makukolekta at may mga pag-ulan sa hapon. Sa ating PX streams in past 24 hours, nangunguna pa rin ang Catbalogan, siyempre kaya nga nangunguna pa rin sa pinakamataas sila na heat index kasabay ang alinsangan sa kanila na nasa 35.5 degrees Celsius. Sa lowest temperature ay mas bumaba sa Baguio City at 16 degrees Celsius. So medyo chilling na po ito mas malamig na po ito na nasa 16 degrees Celsius mga folks. At sa inulan naman, ang bahagi po ng Lawag, Ilocos Norte, ang inulan na mabot ng 150 mm na heavy rain showers po ang kanilang rain records.
Kahapon dito sa amin sa Caloocan, ay so far ay wala naman kaming naging ulan kahapon po at sa loob ng 7 days ay nasa 66.9 mm ang total rainfall sa amin. So sa unang linggo ng October ay total of 116.1 mm ang total rainfall sa atin. At meron tayong thermal alert status kay Mayon Volcano kung sisilipin po natin mga folks. Una mula sa synopsis ni PBOX ay stationary lamang na may mga pagdaos-dos pa rin ng pyroclastic materials. May rockfall events, mababot ng 110 rockfall events. May 16 volcanic earthquakes at hanggang sa 3.4 to 2.8 kilometers pa rin ang tuloy-tuloy na pagdaos-dos nito ng kanilang mga lava flow. So yung deposit ay halos tuloy-tuloy lamang at ang kanyang SO2 na natiling mababa at 1059 tons per day parang since October 6, 2023. So ibig sabihin lamang ay stationary lamang ang normal na makikita ninyo kay Mayon Volcano na mapula-pula pa rin ang pinakabunganga nito. At ang kanyang thermal anomaly status, kanyang variable radiated power ay nasa 110 megawatts po. So medyo aktibo ang kanyang magmatic intrusion. At ang kanyang heat signature, kung titingnan natin sa thermal imagery ng MODIS, ay natiling 100% ang confidence. So ibig sabihin ay nasa bunganga pa rin yung pinaka-magma nito mga folks. So sa mga piloto natin, kung sakaling sumusubaybay sa ating sa inyong lingkod ay umiwas po kayo. Umiwas muna kayong dumaan sa pinaka-tuktok ng bunganga ni Mayon Volcano dahil delikado pa rin mga folks. Sa ating high tide humidity ngayong tanghali ay nasa 71% pa rin at 2% bumababa ito since last hour. So medyo bumababa na po yung humidity natin. Pumapalit na po ng medyo drier at alinsangan. Atmospheric pressure natin nasa 1010 hectopascals ngayong tanghali. Steady ito since last hour, since kaninang umaga din. Ibig sabihin lamang ay medyo drier unti-unti ang ating himpapawid ngayong umaga. Ibig sabihin lamang magandang ating air quality. 41 na index lamang ang ating air concentration. So below 10 micrograms per cubic meter lamang ang ating air concentration at 2.5 particulate matter. Maganda po yan. Sa ating high tide, low tide, may 14 hours pa rin to 25 minutes mag-high tide po. So hanggang nitong 10 hours mahigit ay magiging low tide po tayo mga folks sa Pampanga, Manila Bay. So medyo layo-layo po muna kayo sa may bandang Bataan kung sakali ang ating maliliit na mangingisda dyan. Sa ating almanak, kanina po ay sumikat ang haring araw kaninang 5:46 AM at isang lulubog ito mamayang 5:41 PM mamayang hapon. At ang ating waning crescent na po at 40% illuminated na po ang sinag ng buwan ay sisikat po bukas na po ng madaling araw 12:09 AM at lulubog naman ito kinabukasan na ng tanghali 12:55 PM na. So halos mahirap nang subaybayan yung moon, yung buwan natin o yung moon dahil madaling araw na ito sisikat na. Kung kailan naman naging clear skies na tayo, saka na palang hindi natin masilayan muna ang buwan. At sa ating lagay ng panahon ngayong araw, actually hapon na po. So, updated na po ito ngayong tanghali. Magiging maulap pa rin ang ating tanghali at ngayong hapon po. So, expected hanggang gabi ay expected pa rin na mataas ang tsansa na pag-ulan ngayong hapon at gabi. Bukas naman ay ang magiging maulap pa rin ang lagay ng panahon at may mga localized thunderstorm. So, magkaroon mo ng thunderstorm ngayong hapon sa Metro Manila, maliit na tsansa lamang. Bagamat mataas ang precipitation at 100%, maaaring sa kalapit Metro Manila lamang ito, lalo na sa bahagi po ng Bulacan areas at papunta ng Angeles, Pampanga. Sa lagay naman natin na panahon ngayong hapon ay makikita po na maliwalas po ang ilang bahagi ng Ilocos Norte hanggang dyan sa bahagi ng Tugigaraw. So expected po na medyo maalinsangan tayo dyan. Bagamat may partly cloudy to mostly cloudy pa rin ang iiral pero mas maalinsangan na po ang medyo umiiral at improved weather condition. Kabilang na ang buong Cordillera Administrative Region, kabilang na rin ang Cagayan Valley, Isabela, pababa ng Aurora sa Quezon Province. Pero dyan sa bahagi ng kanlurang bahagi ng La Union, kasama na ang Pangasinan at Zambales, magiging maulap pa rin po ang iiral at kitang-kita sa true color satellite imagery natin na yung edge pa rin o yung ridge ng monsoon trough ay medyo nasa pangpang pa rin ito ng Pangasinan at Zambales. So dyan sa bahagi na yan ay makakaranas pa rin sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagulog
hanggang dyan sa parte ng Bataan area. So, dyan na lamang ang typical na uulanin at hindi na masyado sa loob ng bahagi ng Silangan ng Luzon. Kabilang na ang Central Luzon, pababa na po ng Metro Manila at unti-unti na tayong nakakaranas ng mailiwalas na himpapawarin. At habang naaagaw pa nitong si dating bagyong Jenny, yung frontal system nito na sumasama ngayon at nag-interact sa kanya. At sa kasawing palad pa rin ay medyo lumalaban pa rin itong si Jenny habang nasa baybay ng Hong Kong na inaasahan sana natin na ito ay mag-dissolve pero natili siyang matigas sa pagsalubong sa frontal system. So ibig sabihin mukhang mahina pa lamang yung frontal system sa kanya kaya hindi pa nakakayanan ito. Pero yung dry air nang umiinog sa kanya sa interflow niya ay malakas na nahihigop nitong si Jenny. Pero tuloy-tuloy pa rin itong umiinog at kita pa rin yung kanyang center eye wall. In fairness mga folks. Samantala, mula sa Metro Manila ay magiging malinsangan hanggang Calabarzon, all the way hanggang Bicol region po magiging malinsangan po at yung mga ilang partly cloudy lamang ang iiral and the rest ng Mimaropa hanggang Southern Luzon po mga folks. So magkaroon man ng mga pag-ulan, typically isolated rain showers lamang ito at mga ilang pagkulog at pagkilat. And the rest, magiging minsan na lamang ang pag-ulan at buong Visayas din makakaranas po tayo dyan ng mga ilang kaulapan lalo na sa may bandang Negros region, bandang Bacolod at Central Visayas. Sa Cebu City, magkaroon man ng mga ilang light to moderate showers, panandalian lamang ito at hindi tumatagal ngayong tanghali hanggang ngayong hapon. Mag-isa bagay ng Bohol at Eastern Visayas, lalo na sa bahagi po ng Samar region, mas maalinsangan po ngayon ang mararamdaman ninyo dyan dahil maaliwalas po, klaro at walang masyadong ulap tayong nakikita dyan maging sa ating true rated color satellite imagery. Pero kung babasahin natin ng infrared VIR ay halos klaro at kukunti lamang ang water vapor natin. Ang high altitude na kaulapan ay umiiral lamang sa may bandang west portion sa Visayas at ilang bahagi ng Central Visayas at Northern Mindanao. Ibig sabihin, magiging parte tumusil cloudy lamang ilang bahagi ng Surigao del Norte at ilang bahagi ng Northern Mindanao, kabilang na ang bahagi ng Zamboanga del Norte. Pero the rest ng Zamboanga del Norte hanggang sa isla ng Hulusulu at Basilan, magiging maaliwalas po ang lagay ng panahon natin dyan. Uulanin man ay mga isolated showers. At the rest ng Sorsogon at ilang bahagi ng BARRM kasama na ang buong Marawi, Iligan hanggang dyan sa may bandang Tangub at Kapatagan, magiging mostly cloudy po at mga ilang kalat-kalat. Puro isolated rain showers ang iiral po mga folks dyan, kabilang na ang Cotabato pababa ng Coronadal at General Santos City. Siyempre sa bahagi ng Davao Region mula sa may Davao City ay magiging maulap po at ilang mga kalat-kalat ulan mula sa bahagi ng Kinabawan City, Matalam, hanggang Arakan at Davao City nga po. So, kabilang na ang Samal Island at ilang parte ng Compostela Valley at dyan sa may bandang Caraga at Governor Generoso. Magiging parte tamosay cloudy po ang iiral dyan dahil mayroong patuloy pa rin na umiiral na surface trough dyan ha mga folks. Typically, magiging intertropical convergence zone ito anytime dahil po sa extension niya na tuloy-tuloy po na nag-i-evolve yung kanyang surface trough. So hanggang this coming weekdays folks ay iiral po ang surface trough po at asahan tatawagin ni Pag-asa yan as intertropical convergence zone. Yang surface trough na yan na umiiral na nag-e-extend hanggang sa may bandang Southern Mindanao na magpapaulan ka po ngayong weekend hanggang this coming weekdays pa rin mga folks. So magdala na pa ng galang sa ulan kahit na medyo typically ng mga light to moderate showers at ilang mga heavy rain showers lamang ang iiral lalo na sa bahagi ng Davao region. So, paghandaan yan mga folks, dahil tuloy-tuloy yan hanggang this coming weekdays, next epekto ng ating intertropical convergence zone o ng ating surface trough na dumadaloy. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector ngayong tanghali, ngayong hapon, ay iaasahan po na itong C97W mukhang malabo na itong maging isang ganap na active low pressure area. Lagpas na po kasi ang 48-hour period na natili pa rin yung kanyang central air pressure ay nasa 1,007 hectopascals lamang. At walang significant na further development kung uobserbahan natin mga folks. At kung titingnan natin sa ating satellite monitoring, halos nasa border pa rin ito ng ating PAR. Pero walang significant na circulated development at walang low alok pa rin itong nakikitaan. So, ibig sabihin lamang nito mga folks, ay mukhang hindi na tuluyan itong magiging Sipre Kabayan kung titingnan natin sa ating analysis. At kung
titingnan natin yung kanyang upward surface pressure ay hindi masyadong mababa na ito at constantly lamang nasa 1,007 hectopascals at wala nang nagiging improve circulation o yung upward low convection hindi na masyado nakikitaan sa kanya. So maaring within 48 hours na lamang ay posible itong i-dissolve na lamang ng ating tropical cyclone sector. Pero hanggat aktibo pa ito sa ating monitoring ay manatili natin itong babantayan dahil posible pa rin ang biglaang rapid intensification o enhancement. Dahil nasa karagatan pa naman kasi siya. So depende na lamang po yan. At magdedepende sa shear line na yung vertical wind shear line sa kanya na tuluyan siyang magdi-dissipate sa may bandang southeast ng Caroline Island. At samantalang ito namang si 98W ay patuloy ang kanyang paglakas na nasa Tropical Depression 15 na nga po na may 1 minute average wind speed of 54 km per hour at bugsong umaabot ng 68 km per hour. Medyo mabilis itong kumikilos pa west at westward pa rin sa bilis na 20 km an hour. At kung titingnan natin sa ating PH track primary monitoring ay inaasahang within 24 to 30 hour period ay asang aabot ito ng tropical storm na. At sa loob ng 24 to 48 sa susunod na mga 50-hour period ay inaasang aabot ito ng typhoon category. So pabali mga October 10, 2023 ito mga folks. Pero kung titingnan natin sa oras natin sa Pilipinas, itong si Tropical Depression 15, inaasa magiging tropical storm ito by Monday. Ayan po, mga Monday na po or Sunday ng gabi, approximate. At inaasa magiging typhoon category bandang Lunes ng hapon o bandang Martes na raw po. According dito sa ating tropical cyclone track, converted na po sa oras natin sa Pilipinas. At inaasang lalapit ito ng Northern Mariana Islands by October 10, 2023 na po. At inaasahang tatama ito sa bahagi ng Guam. So paghandaan na lamang natin mga Pilipino natin na nagtatrabaho o nakatira sa Guam area. At sa ngayon, walang nakikitaan na significant na papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility ayon sa kanyang track forecast. At kung pagbabase naman natin ang combination nito na ating ginagamit o track combination ay nanatili ganun din ang forecast track niya na malabo ang posible niyang pumasok sa PAR. However, kung pagbabase natin ang ating Automated Tropical Cyclone Ensemble System at kung pagbabase natin dito ay makikita yung kanyang projection ensemble track ay kikilos ito pa northwestward and then kakabig o magre-recurve ito sa loob ng 162 hour. Bigla itong magre-recurve pa northeast na. So wala siyang nakikitang significant na ito ay tatama o papasok man lang o tutungtong sa ating Philippine Area of Responsibility by 162 hour period or mga next Thursday na po ang approximate time natin yan na ito ay magre-recurve o Wednesday. So kung hindi Wednesday ito magre-recurve pa northeast or Thursday na po ito northeast according sa timetable niya nasa within 162 hour period. At mananatiling walang significant na tutungtong man lang sa ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon may magtatanong, kapag ba sa next week by Wednesday or Thursday, hahatak ba ito sa ating habagat? Well, typically, yung habagat kasi nasa southwest po kasi ang portion, so mostly southwesterlies ang medyo mahahatak. Medyo hindi masyado maapektuhan ang ating bansa niyan kung sakali dahil malakas po ang vertical wind shears dito sa may bandang Palau. So typically kapag nagkaroon ng monsoon trough dyan na mahahatak nitong si 15, typically mababawi lang din o makakounteract ng vertical wind shears sa may bandang Palau, sa may silangan ng Palau, na hindi magpapang-abot sa bahagi ng silangan ng bansa. So typically mababa ang tsansa na magkakaroon nito ng malaking epekto sa bansa kung ganun ang mangyari. At kung hindi magbabago ang track nitong si Tropical Depression 15W. So yun lang po ang ating analysis dyan. At maganda at good news po na walang magiging epekto ito o hindi ito lalapit ng bansa. Samantalang si 97W na according sa nauna nating analysis nung 3 days ago, ay una ay tingin natin magiging simple kabayo nito. Pero sa progress niya ay lumagpas na ang halos sa 48-hour period na natiling insignificant ang kanyang development. So typically, madidissolve yan probably kung hindi 48 hours o within 48 hours
baka sa loob ng 50-hour period ay i-dissolve na lamang yan ng ating tropical cyclone sector na lamang. So kapag na-dissolve yan at mag-maintain na lamang siya bilang trough na kapag lumapit sa may Eastern Visayas at Eastern Bicol region, typically mga trough na lamang na magpapaulan sa silangan ng Visayas at Bicol region na lamang. At walang magiging banta na magiging significant na isang active na bagyo. Sana matuloy-tuloy na siyang ma-dissolve na lamang imbis na ito ay mag-enhance pa. Kung pagpapasaya naman natin ang ating global spectrum model na minomonitor, makikita natin na yung remnants, kung sakali maging remnants si 97W ay hihigupin ito ng mahahatak na inflow ni 98W at tuluyan itong sasanib sa kanya by monsoon gyre na ating inanalysis natin kahapon ay tuluyan siyang sasama sakali yung kanyang remnants kay 98W at makikitang paglapit ng silangan ng Visayas ay wala na itong magiging significant na impact. At maging sa kanyang mean sea level pressure, halos mahahatak ito ng kanyang monsoon gyre. Ayan, o baka may magsasabi, Fujiwara effect yan ha. Inulit ko, hindi pa po yan Fujiwara effect. Magkakaroon lang siya ng interaction dahil po sa lumalakas na monsoon gyre mula kay 98W. At dahil dyan, ay hindi po ito may tuturing na Fujiwara effect. Ang Fujiwara kasi kapag may dalawang active na bagyo na naglalapit, naglalapit at medyo sumasayaw muna sila pareho paikot bago sila magsanib. Yun po ang Fujiwara effect. Pero pagka ganito lamang na low pressure area pa lang tapos ma-absorb nitong malakas na bagyo, ibig sabihin lamang yan ay nahigop lamang siya dulot lamang ng monsoon gyre ng monsoon trap mula sa isang malakas na bagyo. Hindi po yan Fujiwara effect ha, paglilinaw yan mga folks. At dahil dyan magiging significant din ang pinapakita ng mga computer models natin. Halos dissolved na po itong si 98W. Ayan within 48 to 50-hour period. Totally, madidissolve siya. Ayon kay GFS. Ganon din kay SMWF. Dito, remnants na lamang siyang ipinapakita na lalapit na silangan ng Bicol region o Eastern Visayas. So, wala na talaga ipinapakita na magiging aggressive na bagyo ito paglapit ng bansa. Well, good news yan mga po kung sakali. Base sa 5 computer models. Except kay Icon, medyo agresibo pa rin na active pa rin itong C97W na lalapit sa silangan ng Visayas. At kay GM naman o GAM ay halos remnants na lamang din. So lumalabas itong 4 na forecast models ng GFS, ECMWF at GEM ay halos magkakapareho sila na sinasabi na maliit na ang tsansa nitong C97W na maging si Kabayan. So, magandang balita po yan mga folks kung sakaling magtuloy-tuloy na ma-dissolve yang C97W para wala tayong magiging problema sa silangan ng bansa. And so far, maliban kay 97 at 98W, wala pa naman tayong nakikita na anomaly na kasunod nila. Hopefully, ayon sa ating convergence monitoring at wind shear, ay walang anomaly o bagong favorable wind shear tayo nakikita na sirkulasyon kasunod ni 98W. Ito yung si 98W At ito naman si 97W na halos hindi masyado siyang hindi na konbensido na isa ng ganap na low o active low pressure area. Maliban kay 98W na makikita natin maganda na ang kanyang low upward convection. Ayan So, maliban dyan ay wala na po tayong nakikitaan na anumang napamumuo. Well, tingnan na lamang natin this coming weekdays kung may susunod kay 98W. Sa ngayon, medyo relax muna tayo mga folks at wala tayong nakikitaan na magiging banta sa bansa. Lumapit man itong si 97W sa silangan ng bansa, ay typically, kung hindi remnants, ay tuloy na lamang itong malulusaw. At narito naman natin 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Sabado, ngayong hapon, October 7, 2023.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para ngayong hapon, October 7, 2023. Huwag po kalilimutan na mag-subscribe po at visit lamang sa aking website at www.pimoweather.com para sa mga iba nating detalye. At kung gusto niyo malaman yung pinaka-current nitong report kaninang umaga, makikita niyo naman yan sa aking webpage at makikita niyo yung pinaka-history niyan. So hindi pa rin tayo malilate ng ating balita dahil kumpletong nag-i-embed yan sa ating webpage system kung gusto niyo malaman. At sa mga ibang daily feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang hapon po sa ating lahat.